Okay, so I was just on Facebook and I saw this news kung saan si Vice President Sara Duterte apologized for what I would call the biggest blunder in Philippine politics history. Diba? Kaugnay yan noong nangyayari ongoing as of this recording na paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy doon sa Kingdom of Jesus Christ headquarters. Okay, so napakadaming police, thousands of police officers are there, and there is a human barricade doon sa compound. KOJC members protecting Kibuloy. Okay, so the PNP is insisting na nandoon daw si Kibuloy, pero pinapalayas na sila nitong mga KOJC members. Okay, so etong si Sara Duterte, nag-apologize siya specifically doon sa mga KOJC members. Okay, so ito yung nakita kong image na sineshare. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Okay. So of course, hindi naman mangyayari yung pag-endorso ni Sara Duterte kay BBM kung tumakbo siya as president. Sa halip na sinuportahan niya si BBM at naging vice president siya na mismo yung tumakbo na presidente. Kasi matatandaan na noong 2021, napakalakas ni Sara Duterte sa mga polls para maging next president. Bumaba na yung puntos niya dito, pero malaki pa rin yung kanyang lamang dito, yung porsyento na tsansa niya para maging presidente. Lamang siya kay Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Si Lenny nandito pa, pang-5, pang-6 pa si Lenny. Yung iba dito, si Pacquiao, hindi na tumakbo si Pacquiao. So, pwedeng paghatian yan, pero malamang pupunta rin kay Sara Duterte yan. So, ako, personally, I've been saying this noong bago mag-2022, nung nakita ko tong mga surveys na to. Naniniwala ako na kung si Sara Duterte ay tumakbo na presidente, hindi mananalo talaga si Bongbong Marcos. Hindi dahil sa gusto ko siya, ha? It's just that kitang-kita ko lang talaga doon sa survey. Ako kasi naniniwala ako sa survey eh. I know a lot of people dismiss surveys as fake and unreliable, pero I think an honest scientific survey is reliable na basehan para sa mga ganitong bagay, lalo na sa eleksyon. Okay? And of course, only time could have told that kung tunay na mangyayari yon. Obviously, hindi nangyari ngayon kasi hindi tumakbo si Sara. Pero I believe it. Of course, it's spilled milk already. Hindi na natin malalaman. 'Di ba? Kung hindi nangyari yon, or rather kung nangyari na si Sara ang tumakbo, then the Dutertes would not have lost the power. Kasi right now, they are getting their comeuppance
'di ba? Madaming nagsasabi na ito na ang karma ng mga Duterte, 'di ba? Sa lahat ng mga ginawa nila na pagmamanipula sa gobyerno at doon sa impunity, lalo na yung mga critics niya, 'di ba? Nung Tokhang and although dito sa apology ni Sara Duterte directed for KOJC members, we all know na hindi mangyayari yan kung naging presidente siya, 'di ba? Kung hindi siya nauto ni Bongbong Marcos. At sabi nila si Gloria ata yung nakakumbinsi sa kanya. Yun nga lang, nauto rin nila si Gloria. Kung totoo man yun, ha? 'Di ba? Of course, mga bali-balita lang din naman yung mga sinasabi. Pero I think that is the official story. Si Gloria yung nakakumbinsi kay Sara Duterte na mag-VP na lang. I think with the promise na after Bongbong Marcos Jr.'s term, siya yung papalit. 'Di ba? Yun nga lang, eto hindi na siya kabati ngayon, 'di ba? So nawala na yung unity team. 1 year pa lang, 'di ba? Ang wala pa nga atang 1 year, biglang nabuwag na yung unity team nila eh. Because their alliance was purely made out of political ambition. And sinabi naman ni Sara yun, 'di ba? Sinabi naman niya, inamin naman niya yun eh. So, eto, that decision, 'di ba? Yung naisahan siya, 'di ba? Nasa halip na siya yung presidente, pinili niyang maging vice president. I would say that is the biggest political blunder in Philippine history. 'Di ba? Mag-isip pa kayo ng mas matinding blunder doon. Kasi madaming mga tragedies na nangyari sa Philippine politics, pero most of them tamang tinraidor, 'di ba? O kaya dinaya, 'di ba? So pero ito kasi this is an unforced error kay Sara Duterte, kasi sinasabihan na siya nung tatay niya na hindi, tumakbo kang presidente, huwag kang makipag-deal dyan kina Gloria, 'di ba? Yun ang naaalala ko dun nagagalit si Digong, 'di ba, na magpapaka-vice president siya, hindi siya sinunod nitong si Sara Duterte. And now, since nag-vice president siya, wala sa kanya yung kapangyarihan that they used to enjoy when President Duterte was the one in charge. Okay, so ngayon, bumabalik sa kanilang lahat. Nararamdaman nila kung paano ang nararamdaman noong mga nagipit nila noong sila ang nasa kapangyarihan. Okay, so let me know if you can think of anything else na nangyari sa Philippine politics that would beat this as the biggest political blunder in Philippine history. Okay, yun lang. Paalam.